Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan, ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Diyos tayo'y tumawa sa ating mga kaaway, kaya'y kanyang iniligtas. Tugtugin ang gitara at ang kaya-ayang lira. Ibanin niyo ang halina't simulan natin ang pagdiriwang na misa. Tayo ay dudulog sa Diyos, sa Kanyang awa, sa Kanyang patnubay, pagpapatawad, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Tinataas natin nating sarili sa panig ng Diyos upang lalo nating makita ang ating nais na makamit na pagpapala, kapatnubay, at sa kanya dakilang pagpapahalaga sa buhay na ito'y laan tayo ngayon natitipon sa banal na misa. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang, humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong mga isinilang sa tubig at Espiritu Santo, ang pinto ng langit ay binuksan mo, dagdagan mo pa ang buhay na iyong bigay sa amin upang sa mga dinalisay mo sa pagkamasuwayin ay hindi mahadlangang kamtin ang iyong paggiliw sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Esteban sa mga tao, sa matatanda at sa mga eskriba, "Napakatigas ng ulo ninyo, di pa nababago ang inyong kalooban. Ayaw ninyong dinggin ang katotohanan. Kung ano ang ginawa ng inyong mga magulang, iyon din ang ginawa ninyo. Lumalaban kayong lagi sa Espiritu Santo.
Sinong propeta ang hindi pinag-usig ng inyong mga ninuno? Pinatay nila ang mga humula sa pagparito ng matuwid na inyo namang ipinagkanulo at ipinapatay. Tumanggap kayo ng kautosang ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng mga anghel, ngunit hindi ninyo ito tinatalima iyon. Nang marinig ito ng mga bumubuo ng Sanhedrin, sila'y nanggalit dahil sa matinding galit kay Esteban. Ngunit si Esteban, na puspos ng Espiritu Santo, ay tumingin sa langit at nakita ang maningning na liwanag sa paligid ng Diyos at si Jesus na nasa kanyang kanan. Bukas ang kalangitan, sabi niya, at nakikita ko ang anak ng taon na nasa kanan ng Diyos. Tinakpan nila ang kanilang tainga at nagsigawan. Pagkatapos, sabay-sabay silang dumaluhong sa kanya. Kinaladkad nila si Esteban hanggang sa labas ng lungsod upang batuhin. Hinubad ng mga saksi ang kanilang mga kasuotan at iniwan sa isang binatang nangangalang Saulo. At pinagbabato nila si Esteban na nananalangin naman ng ganito, Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu. Lumuhod si Esteban at sumigaw ng malakas, Panginoon, huwag mo na po silang panagutin sa kasalanang ito. At pagkasabi nito, siya'y namatay. Kasang-ayon si Saulo sa pagkapatay kay Esteban. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Tanging kublihan ko, ako ay ingatan. Tagapagtanggol ko't aking kaligtasan. Tagapagtanggol ko at aking kanlungan. Ayon sa sabi mo, ako'y patnubayan. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Sa mga kamay mo, habilin ko'y buhay ko. Tagapagligtas kong tapat at totoo. Ikaw poon, aking pinananaligan. Magbubuni ako, magsasayang tunay sa iyong pag-ibig na walang katapusan. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Itong iyong lingkod, sana ay lingapin. Ingatan mo ako't iyong pagpalain. Iligtas mo ako at iyong sagipin, tanda ng pag-ibig na di magmamaliw. Iyong kinalinga at iningatan mo, laban sa adhika ng masamang tao. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Nagbibigay kasiyahang pagkaing dulot ay buhay si Jesus na poong mahal. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yun, sinabi ng mga tao kay Jesus, ano pong kababalaghan ang maipakikita ninyo upang manalig kami sa inyo? Ano po ang gagawin ninyo? Tanong nila. Ang aming mga magulang ay kumain ng mana sa ilang ayon sa nasusulat. Sila'y binigyan niya ng pagkain mula sa langit. Dugtong pa nila. Sumagot si Jesus, dapat niyong malamang hindi si Moises ang nagbigay sa inyong ng pagkain mula sa langit, kundi ng aking Ama.
Siya ang nagbibigay sa inyo ng tunay na pagkain mula sa langit. Sapagkat ang pagkaing bigay ng Diyos ay yaong bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanglibutan. Ginoo, wika nila, bigyan po ninyo kami lagi ng pagkaing iyon. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay, sabi ni Jesus. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Jesus as the bread of life. Ito ang chapter 6 ni kay San Juan. Mahaba po yan, di lang ito ating binasa. Marami pang karugtong ito, di ba? Tayo nasa sa talata 30 hanggang 35 pa lamang. Pero sa mahabang pahayag, it is a discourse. Maraming mga pahayag tungkol kay Jesus bilang tinapay ng buhay. Ito ngayon ang nasa sa ating mabuting balita at baka tayo nasa kategorya pang ito na talagang ang buhay ba natin na nakasalalay what the world gives. Kung ano ang ating iniisip, ano ang ating nakikita, ano ating naririnig, nalalasahan, nadarama, upang sabihin ang buhay ba natin umiikot sa apat na sulok ng daigdig na ito. Nang dumating ang ating Panginoong Kristo, hindi naman kinakailan niya na ang buhay ay sa mundo lamang ito, pero alam niya na ang mga kapwa Hudyo ay meron ng ganitong pananaw sa Diyos upang sabihin God lives in the firmament of heaven. Ibig sabihin merong silang tinitingnan mataas na naroon ang Diyos. Pero sasabihin man ni Kristo, ang Diyos ay nasa piling natin. Paano natin bibigyan ng daan ang Diyos sa kanyang buhay sa piling nating mga nananampalataya? Kaya ang konteksto sa ating mabuting balita upang sabihin ng pagkaing nagbibigay buhay, upang sabihin ng mga tao, bigyan po ninyo kami ngayon para hindi na kami kumain, para hindi na kami maghanap, o kaya magtrabaho pa kami para kami ay kumita, makabili kami ng mga pagkain. Pero ibig sabihin, yung pagkain bibigay po ninyo, pag kinain namin dito, hindi na kami magugutom. Aba, nasa level pa sila sa binibigay ng makasanglibutan na ito at wala pa sa level ng pinapahayag ng ating Panginoong Jesucristo. Siyempre, ang kumakalat na balita noon, ang kanilang mga ninuno ay kumain ng manang ipi, na kumain sila at sila'y nabusog sa kapanahunan ni Moises yon. Kaya sasabihin lang, galing kay Moises. Pero sabihin ni Kristo, hindi galing kay Moises, galing sa Diyos. Ngayon, narito sila at upang pakinggan ang ating Panginoon Kristo upang sabihin, itaas mo ang iyong sarili sa ikalooban ng Diyos at nang sa gayon makita mo kung ano yung kahulugan na isang makadiyos na pag-iisip, makadiyos na buhay at pamumuhay, upang sabihin, seek ye first the kingdom of God. O baka tayo nakasalalay pa sa kingdom of earth na ito na ginagalawan natin. We're very much influenced, pero nagkukulang pa tayo pag sinabi nating the kingdom of God, na ito ang binibigay sa ating mabuting balita. Ang mga tao sa konteksto ng mabuting balita ito, na kumain sila ng maraming binagay ng ating Panginoon Kristo sa tinaguriang pagpaparami ng tinapay o the multiplication of the loaves. Tuloy-tuloy na ito sa mga pahayag upang sabihin, sino ngayon na nagbigay ng pagkain ng buhay? Sabihin, adi kinain namin, kami inubusog. Pero ang pinanggalingan nito ay pagkain ng buhay, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, na saan yung tinapay tinatanggap natin. Alam niyo, ang tinapay nito ay galing talaga sa napakahalagang sangkap ng kabusugan ng tao.
Itinapay ang kinakain nila. Tayo naman, hindi tinapay, merienda lang natin tinapay. Kanin tayo Basta tayo kumakain. Ng mga kanin na yan, nakabubusog na ito. Pero ang pinanggalingan ay ang tinapay. Kaya napakahalaga ng tinapay sa buhay para ikaw ay maging masigla, malusog, at kayo mabusog. Ito ang kanilang pinanggalingan nitong ipapahayag. Kaugnay nito ang tinapay na talagang ganito rin ang uri pero galing sa Diyos. O ito hindi galing sa mga pagpapawis ng tao para magkaroon sila ng aning trigo at gawin nilang tinapay. Pero ito, in the very spiritual way of life na ipinapahayag sino si Kristo ngayon na ang kanyang buhay ay ating pahahalagahan at pagsisikapang upang tignan na ang buhay nito ay maging karapat-dapat sa ating pagtunghay, maging karapat-dapat sa ating buhay pananampalataya na napakahalagang sangkap sa buhay natin sa balat ng lupa. Now that Jesus Christ now be introduced to be the bread of life, the bread of heaven. Una, narito ang pagpapahayag ng mga salita ng Diyos sa pamamagitan ng ating pong Panginoong Jesucristo sa pagpalaganap tungkol sa paghahari ng Diyos. Kaya ibig sabihin, ang lahat ng pinapahayag ni Kristo ay may kinalaman sa maka-Diyos, makalangit na pamumuhay. At ito'y kailangan ng mga taong mahalaga sa kanya, maging sangkap sa kanyang buhay. Sa pahayag ng mga ating Panginoon Kristo, may kahulugan at kahalagahan ito at ito ang binibigyan natin ng higit na pagpapahalaga, more importance. Because it comes from God, we give it the utmost important in our lives. Ikalawa, hindi pa nila alam na si Kristo ay galing sa Diyos. Kaya ang bumaba, ang tinapay na bumaba sa langit, kaya siguro yung mga tao nakatingalasan yung tinapay na magagaling sa langit na babagsak, na hindi nila alam, kapiling nila si Jesus na siya ang ipinadala ng Ama, na siya ay nagbigay ng sarili niyang buhay sa sangkalupaan, sa kanyang pagpapakasakit at kanyang kamatayan, sa kanyang muling pagkabuhay, ipinagkaloob sa tao ang lahat-lahat tungkol sa Diyos at ito'y ginampanan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kung paano pinahalaga ni Kristo ang Ama, yan din ang nagbibigay sa atin ng pagpapahalaga at buhay maka-Diyos upang sa gayon magkaroon din tayo ng buhay pagpapala ng Diyos at may buhay na walang hanggan. Ikatlo, sa huling bahagi ng ating mabuting balita, ipinapahayag ng mga tao na bigyan mo po kami ng tinapay na nagbibigay buhay. Ang ibig sabihin ng mga tao iyon, itataas ngayon nila ang level ng kanilang isipan, ng kanilang buhay pananampalataya sa Diyos. At kung ano may pagkakalob ng Diyos at kung ano yung pagsisikap nila para isabuhay ang kanilang maka-Diyos na pamumuhay upang sabihin, ito ang itinatangi, ito ang pinapahalagahan, ito ang pagtahak ng pang-araw-araw nating buhay. We give importance to it and that makes our life more important. Ito ngayon ang banal na misa at pinapahayag, tinatanggap natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, sa kanyang aral ng mabuting balita, mamaya sa pagtanggap natin ng banal na komunyon upang sabihin, ito ang ating itinatangi. This is the bread of life in our spiritual upliftment, in our spiritual well-being, and spiritual sustenance of our spiritual life. Napakalaga upang tayo'y natitipon sa banal na misa upang lalo nating makita ang ipinapahayag ng Diyos na lalong ikagaganda, ikauunlad, ikasisiya na ating buhay at pamumuhay. Man does not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Upang sabihin ko, man does not only live by this earth alone, he lives with God in this world.
upang sabihin natin, pagpapala ng Diyos ay tunay natin makakamit. Tayo natitipon sa banal na misa. Ang biyaya ng Diyos makakamit natin sapat hinahangad natin na mapasa atin ng Diyos ngayon, bukas, at magpa sa walang hanggan. Amen. Halina mga panalig at bigyan natin ng daan ang ating mga kahilingan at patuloy nawa tayong pagkalooban ng Diyos ng kanyang pananahan upang ang maka-Diyos na buhay at pagpapalay makamit natin. Ang ating po itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway magsikap na maihatid ang pag-ibig ni Jesus sa lahat ng taong nagugutom sa tinapay ng buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo aming panalangin. At tinawang maunawaan na ang presensya ni Kristo sa Eukaristiya ay isang palagi ang pagtawag sa atin upang ibahagi ang ating buhay sa lahat ng ating nakakadaupang palad. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo aming panalangin. Ang mga nagtitiis ng gutom at pagkauhaw, naway matugunan ni Jesus na siyang ating tinapay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo aming panalangin. Ang mga may sakit, naway makakuha ng lakas sa pagtanggap sa Eukaristiya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo aming panalangin. Ang mga pinalalakas ng Eukaristiya sa buhay na ito, naway muling buhayin sa huling araw. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo aming panalangin. Manalangin din tayo sa lahat ng ating mga sariling kahilingan. At dito natin din tataas ang ating mga ibig makamit sa buhay, pagpapalaman din, upang lang natin mapahalagahan ang Diyos sa buhay nating bilang pagpapala, upang si Jesucristo na nanggaling sa Ama, pagkalooban tayo ng lahat ng mga biyayang kinakailangan natin at upang lahat ng aral ng mabuting balita na ipinahayag ni Kristo ngayong ating pinanununtunan, ito magbibigay lakas, diwa at kahulugan sa buhay pagpapala. Kaya ang lahat ng ating may pinahahayag ng ibig natin makamit, ibig nating mabigyang pagsaklolo ng Diyos sa ating mga pananagoy ng tulong na ipinapahayag natin sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na iyong sambayanang natutuwa ang pagkabuhay ng iyong anak ay niloob mong aming ikatuwa ngayon sa papagbugahin mo ng galak at manatili sa amin habang panahon sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamat. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang paghahain ng Mesyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus, ang sa krus ipinako'y buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel nang kisiawit ng papuri sa iyo walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo nagbubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pangamatay at muling pagkabuhay ni anak, kaya tinali namin sa iyong tinapay bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami papasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San ni Francis, na aming Santo Papa, si Ernesto na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo.
maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos Amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaysa ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Tunay nga si Jesus ang tinapay ng buhay upang lahat ay pagpapalang handog niya sa atin at ngayong awitin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin. Hiling namin kami ay Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban na kapepen araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Pinaso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Diyos na nag-aalis Ng mga kasalanan, ang sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Agnus Dei, with all His Tunghayan natin ang ating Panginoon Kristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama, siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, makapalad matinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan, at ikaw ang buhay, iligtas mo kami. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging na pangmagpakailanman. Ipagalob mo kami malulhating makarating sa pagabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Susunod mo natin ang pagtatanghal sa kabalbanalang sakramento at sa ating pagtatanod, kalakipang ating panalangin. Sa bandang huli, ito ang magbibindisyon sa atin bilang pagtatapos nitong ating banal na pagdiriwang ng banal na misa.
Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa isang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabalbanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayon nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa paggamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, panalangin natin ang mga nanghihinaan ng kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, at ang may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ang hirap sa buhay, at ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat na mapanirang kapangyarihan ng kaaway.
mananawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum Reverendum cervi et antiquum documentum novo cedere Queste fines supplementum sensum defectui Salus honor virtus sacre sidet benedictio Panem de cielo, prestatisti eis. Directamentum in se avente Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tuae memoriam reliquisti, tribo equesimus, et nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tuae fructum in nobis iuditor sensiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Banal na pagpupuri, purihin ang Diyos, Purihin ang Diyos. purihin ang kanyang banal na pangalan, Purihin ang kanyang banal na pangalan. purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo, Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. purihin ang ngalan ni Jesus, Purihin ang ngalan ni Jesus. purihin ang kanyang kabanabalang puso, Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo, Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. purihin si Jesucristo sa banal na sakramento
sa altar. Purihin si Yesu Kristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ng Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ng Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kasinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang malulhating pag-akyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalisinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Sacramentus Domini, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan.